future self tayo. So, itong future self reading ko is a part of my private personal reading. So, if you want to book a private personal reading with me, just message me and ask about your future self reading. So, itong future self, pwedeng lalabas dito yung love, or career and finances, or both. So, tignan lang natin. Future self reading. So, right now, what are you like right now? You are like the Empress. So, si Empress, siya yung tao na, or babae, or tao, pwede naman to lalaki, na alam niya yung ginagawa niya. She knows her power. She rebuild herself. Siguro may mga pinagdaanan ka sa buhay, and this time you have rebuild yourself now. Strong ka na balik. Alam mo na yung ginagawa mo, learning your lessons, and this time around parang you are owning yung crown mo na ngayon. Dahil parang para sa iyo ngayon is hindi na ako magiging katulad before. So might be this is what you are like right now. In your future self, may nakikita akong celebrations in life. So, may nakikita akong success, fulfillment, success to celebrate with in the future. Kasi ngayon parang nagpo-pursue ka sa yung might be career, business, goals in life. Nagpo-pursue ka talaga ngayon. You don't stop until magiging success ka. So, may mga ano ka na siguro before, experiences. Hindi ko nahayaan na mangyari pa to before. Same as before. And this time, I will going to move forward towards my goal, towards success. Kaya din siguro in the future, may mga celebrations na mangyayari in the future. So, what you should spend less time on so that you can evolve as a person. I think this time around, based sa mga napagdaanan mo sa buhay, mga struggles na napagdaanan mo sa buhay, feeling ko this time around, you have learned your lesson eh. So, parang feeling ko wala ka nang kailangan pa, dito para sa lahat ha. Wala ka nang kailangan pa na spend less time on because alam mo na kung anong gagawin mo. But, I think this is more on spending more time on your might be goals in life or your success in life. Maging porsigido ka lang. Magpapatuloy ka lang. Or siguro sabihin na natin, you just really need to spend less time on overthinking something na hindi naman importante. Or na alam mo na hindi dapat isipin. Pwedeng this is about money, about family, about mga challenging sa buhay mo, about mga issues and mga conflict na nangyayari sa buhay mo. I think you need to spend less time on thinking about them kasi halos minsan di ka nakakatulog sa gabi thinking about that. And you don't have to worry kasi may mga good news din na mangyayari. Baka nasa point ka na ngayon na parang you are transforming yourself na into a great human being. Kaya patuloy ka lang. Siguro ganun talaga no, normal talaga siguro yung minsan naiisip mo pa din yung mga problema.
lalo na sa gabi, sabi ko nga dito, minsan di ka nakakatulog sa gabi. Pero I think hindi mo na kailangan masyadong mag-focus on that. But spend more time on, might be also spend more time siguro sa mga, focus ka sa mga anong kailangan mong gawin para sa success mo sa buhay. Might be balance yourself din. Doon ka din magpo-focus. Balance your emotions na din. And also, yung bang parang mabuhay ka lang into your positive and peaceful life. Pwede naman yung ganun eh. Hindi naman imposible yun. May mga taong nabubuhay sa simple at tahimik na buhay. Well, I am like that. So, basta hindi mo lang iisipin yung mga gumugulo sa isipan mo. What you should remember to do so, you can set yourself up in the future. You should remember na yung life kasi talaga is sometimes it change talaga. Or yung buhay parang umiikot-ikot lang. Minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba tayo. So, you should expect that. And kailangan, yun nga siguro din na kung saan ka magpo-focus on, yung maibabalanse mo lang yung sitwasyon. Ibabalanse mo yung buhay, ibabalanse mo yung emotions mo, at how you handle life. And always think positive as well. Be positive. So, ano ba yung kailangan mong i-let go of? Para sa akin, na-let go mo na yung mga kailangan mong i-let go. Pero, ang kailangan mo lang dito is yung to control your mind, not to think or to bring back or the past. Pero siguro kung eto, nangyayari to ngayon, para sa akin it's normal kasi nasa Mercury retrograde tayo ngayon eh. So, possible may mga memory flashbacks ngayon ng mga tao. So, kailangan lang siguro dito ang gagawin mo is magpaka-busy ka. Magpaka-busy ka sa buhay mo, sa trabaho mo, sa pagtulong mo sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa sarili mo. Spend time mo sa sarili mo din. So, I think yun yung kailangan mo lang i-gawin during this Mercury retrograde. Kasi feeling ko you have let go na din. You have learned your lesson and mga memory flashbacks lang yung mga nangyayari sa'yo ngayon. So, and you don't have to worry kasi mayroong mga tao din naman na willing na tulungan ka eh. Nandyan para sa'yo to support you. Pwedeng tatay mo, pwedeng grandfather mo, pwedeng kapatid mo, kasi this could be a man. Pwedeng asawa mo. So, nandyan siya palagi. So, you don't have to worry in parang walking your path na alone kasi you are not alone. So, pwede din kasi to someone na nawala na, nasa kabilang dimension na siya ng mundo, sa kabilang buhay na. And this person or this sino man to is always guiding you, always be there for you. And totoo yan, nandyan talaga lang sila. Minsan hindi mo lang talaga nararamdaman, pero when you focus on feeling them, nandyan sila. Minsan magpaparamdam pa yan. So, you are going to have the potential to accomplish talaga kasi may mga accomplishment talaga na mangyayari. These are the both future eh. So, may mga success and fulfillment in the future and also celebration na mangyayari. So, you are already starting right now. And magpatuloy ka lang. So, itong mga to, ito yung medyo magpapa-hold on sa past mo, sa mga nangyayari sa'yo. Pwedeng doubts mo to, fear. Pero kailangan mo lang talaga na magpatuloy dahil nakikita ko yung success in the future. Kanino man to, sino man maka-resonate nito.
So, I can see signs kasi dito Libra, Libra Taurus, Sagittarius, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus.